Unti-unti na nga naming nabuo yung ilalim netong kupal boat na to. At sa tulong niyo pre at ng mga taong nakapaligid sa amin, napagdikit namin ng maayos yung plastic at etong mga kahoy na to. At sa halos 2 linggo na paggawa namin nito pre, na-realize namin na ang pag-build pala ng isang bagay ay hindi dapat minamadali. Kaya kahit napakadami naming nagawang pagkakamali sa totoo lang, never pumasok sa isip kong magpatuloy. Basta ginagawa ko, pako lang ako ng pako pre. Yung pagod naman kasi, bali wala naman kasi yan. Bali eto pre, nasa pako section na kami ngayon. Binakuan lang muna namin tong mga kahoy na to para mamaya tuloy-tuloy na tayo. Pagkatapos ay kinilo naman namin itong mga pako sa dulo. So pre, kung makikita nyo, pantay na yung mga kahoy. Napantay na nga namin lahat yung mga kahoy na pang ilalim. Next naman pre, gagawa naman tayo ng panggilid. Sinukat lang namin to sandali, pagkatapos pinakuha na namin. Gumamit na din kami nitong apoy para basic na lang yung pag-bend. At para mas lalong bumilis yung paggawa natin nito, time lapse! Napakalapit na naman ng kumagat ng dilim, kaya hinapit na namin ang pagpapakaw nito. At pagkatapos namin magpakaw sa gilid, kinilo naman namin yung dulo na itong mga pakaw na to. Ito kasi yung nagsisilbing pang samantalang pampatibay natin pre. Pagkatapos ay binend naman namin yung gilid nito. Bali ganito yung kanalabasan pre, konting pakaw na lang to tapos all goods na to. Sobrang nagpapasalamat talaga ako pre kasi kahit gabi na may mga tao pa din na dumadaan dito para lamang i-guide kami. At dahil sa mga nakukuha naming lesson sa mga tinuturo sa amin, natapos namin ito. Kinabukasan nga ay medyo maganda yung panahon. Medyo maulan lang pero palag na to. Nagsimula kami sa pagsukat muna. Pagkatapos ay binutasan na namin tong kahoy na to. Tapos binutasan na din namin tong timba. Pagkatapos, ikinabit na namin ito. Bali yung epoxy nga pala pre, sa huli na kami maglalagay. Kasi nga pre, nakapagsimula na kami. Bali ang target namin ngayon, matapos muna kami sa pag-build ng body na itong kupal boat na to. Maya-maya lang ay dumating na yung mga kupal. Nagbigay lang sila ng konting payo para sa pag-build natin nito. Pagkatapos ay nagsimula na uli kami sa pagbutas. Bali kailangan natin butasan to pre kasi nga mahirap pakuan. Sa totoo lang medyo nakakapagod na talaga pre. Kaya lang naisip ko mas nakakapagod pag di namin natapos to. Kaya imbes na tama din, mas lalo pa kaming nawalan ng gana. Tinapos na muna namin yung pagpako sa tingkabilang gilid nito. Pagkatapos ay pinalambot naman namin yung dulo. Kailangan kasi pre nakalapa to para pag nagpako tayo basic na lang. Pagkatapos namin magpako ay nagsukat na kami nitong kahoy. Pagkatapos inilagyan na namin ng tornilyo. Sakto nga pre, pagkatapos namin maikabit yung kahoy bigla na lang umulan. Siyempre, first time na namin manggawa na inabot kami ng ulan. Oh. Ibig sabihin yan, kamalasan. Pagkatila nga ng ulan ay nagbutas na kagad kami. Kaya lang naubusan kami ng washer. Talagang medyo napakamalas na itong gabi na to. Kaya ginawa namin pre, kinuha namin yung washer ng interior. Bigla nga kaming inabot ng swerte kasi nagsakto to. Pagkatapos namin lagyan ng tornilyo ay binaligtad naman namin ito. Lalagyan na kasi natin ng pako yung tigkabilang gilid. Napakalawak nga ng loob nito pre, talagang para ako nasa kuweba kanina. Nagsimula na nga kami sa pagbentong gilid, pagkatapos ay pinakuha na namin ito. Bali ganun lang uli yung ginawa namin pre, pagkapako, apoy agad. Kasi pagka-apoy, pako agad. Pagkatapos namin sa gilid ay pinakuha naman namin yung unahan. Bali papakuhan lang natin ulit pre yung tigkabilang gilid nito. Pagkatapos, bend ulit. Tapos, pako ulit. Nakakasawa man pakinggan yung pako bend na yun. Pero matapos lang ang ilang oras ay eto na yung kanalabasan. Sakay ka daw, sakay ka. Tinesting ko ang pasakayin si Palata para matesting natin pre kung gaano katibay ito. Tinesting na din namin kapag dalawa yung nakasakay. Kaya lang pre, di namin pinipwersa. Kasi nga mahuna pa yung ilalim nito. Dahil isa pa lang yung nakalagay na kahoy dito. Kaya ginawa namin pre, tinabi na muna namin. Itutuloy pa sana namin to pre kasi nga wala pa namang alas 7. Kaya lang ang problema, sinusundo na kami ng sermon. Nagreklamo na sama na daw yan. Kung nga kayong yan, yung pinagbawal na nga yan.